Good day everyone! It's your Manong B and welcome dito sa aking channel, ang The Blind Chef Kitchen. So ngayon, meron tayong gagawin na isang all-time na favorite na pang-merienda, which is ginataang bilo-bilo or tambong-tambong sa iba tawag nila. Pero ngayon gagawin natin ng konting twist, lalagyan natin ng ube flavoring ang ating galapong na bilo-bilo. So ngayon, ito ang ating mga ingredients. Meron tayong bilo-bilo na nilagyan ng ube flavoring. Ito ginawa ko kanina in advance at makikita nyo sa video na ito. Meron tayong saba. Okay, dinice natin to ng konti. So yung ibang nasa ibang bansa, pwede kayong gumamit ng platano sa Spanish or plantains. Meron din tayong sweet potato. Okay, roughly mga nasa 3 to 4 cups ito. Meron tayong dalawang coconut cream o yung kakanggata, yung unang piga. Okay. Meron tayong light brown sugar or yung washed na sugar. Meron tayong pandan leaves. So, tinay into nut para hindi magkalas-kalas mamaya. Tayo ng ube flavocol gamit ang Bakersfield. Ito ang aking ginagamit since noon pa. Iba ang lasa at amoy ng mga ube flavocol ng Bakersfield. Meron tayong 8 to 10 cups ng pangalawang gata. Dinagdag natin ng konting water. So ayan, na ibigay ko na sa inyo ang ating mga ingredients. Gagawa na tayo ng ginataang bilo-bilo with a twist. So buksan muna natin ang ating may water. So pakuluin lang natin konti ang ating gata, yung medyo kulong-kulo. So itong ginataang bilo-bilo all time ito kasi ito yung nabibili nyo sa ng mga bata kayo. Yung mga naka-plastic sa mga kalsada, tapos bubutasan yung plastic, doon yung nakakainin. So, magandang maka-reminisce ng mga memories. So, buksan na natin ito. So, pagpasensya nyo, ito kumakapakapa ulit. So, bago siya kumulo, ilagay na natin ang pandan leaves. Yung pandan leaves para mag-infuse na yung amoy ng pandan. Then yung ating sugar. 1/4 kilo to ng sugar. So adjust lang natin yung tamis. So ngayon maglalagay lang tayo ng half muna. Para mamaya i-adjust na lang. Kasi pag sobrang tamis, ang hirap na mag-adjust ng flavor. So yun po yung lasa niya. So pakuluan lang natin ito ulit hanggang matunaw yung sugar at mag-infuse na yung amoy ng pandan. So pag kumukulo-kulo na siya, so makikiramdam lang ako. So ngayon naamoy ko na yung amoy ng pandan. Tutulog siya ulit. Ayan. Pag medyo kumukulo na siya, huwag yung rapid boiling para hindi mabigla yung ating bilo-bilo o yung galapong. So ilalagay na natin yung ating ginawang bilo-bilo kanina. So makikita nyo hindi na siya nagbubuo kasi nilagyan ko siya ng rice flour powder. Ang gamit ko dito ay powdered na galapong with water and yung Bakersfield flavocol natin. So hindi yan magdidikit-dikit dahil maganda ang ating pagkakatilog-tilog.
Make sure na haluin natin. Ayan. So medyo lumutang na siya yung make sure na haluin kasi magdidikit-dikit siya. So ilagay na natin yung ating banana. Yung banana muna kasi medyo matagal matuto ang banana. Kesa dun sa sweet potato natin maliliit ang gaya. So mga 8 pieces ng saba yung aking ginamit. Okay. Then halo. Ilagay natin yung ating sweet potato. Okay, diced na sweet potato o patatas dulce sa Spanish. Ayan. Hintayin natin hanggang kumulo ulit at lumambot. Then ilalagay natin yung ating, para magkulay violet siya, pang ube, maglalagay na tayo ng Bakersfield na ube flavor coat. Mga 1 teaspoon yan. And you will notice mag-iba na yung kulay siya. Make sure halo-haluin niyo para hindi magdikit-dikit ang ating mga galapong. So takpan muna natin to at ating pakuluan mga 5 to 8 minutes. Okay? Then takpan natin. So wait for 5 to 10 minutes. Then i-finish natin with ating coconut cream. So ayan, kulong-kulong na siya at paluto na yung ating. Lalagay na natin yung ating coconut cream. Okay, cha. Sa gitna. Ayan. Yung kakanggata. Ang ginamit kong kakanggata dito, dalawang nyog. Then pakuluin lang siya natin ng pakuluin hanggang lumapot, hanggang lutong-luto yung ating saging at yung ating kamote or patatas dulce. Yung sa mga taga UAE na o sa ibang bansa, pwede kayo gumamit ng plantains or platano. Yun siya yung mahabang, akala mo saging na lakatan, pero saba siya. Kasa siyang saba. Manilaw-nilaw yung kanyang laman. Pag nilaga mo ang plantains at kinain mo, lasa siyang kamote. Pero malamis-lamis. Okay? Pakuluin lang natin to, then titikman natin at adjust natin yung sugar, then ipi-plating na natin. Oh, wow! Ayan, pumuluto na ang ating ginataang bilo-bilo with a twist with the flavor. Okay. So, mainit pa. So, ngayon, ipipatay na natin. Then, lalagay na natin. So, this is the challenge. So, maglalagay na tayo sa ating mangkok. So ayan mga
kabusog, so natapos na natin ang ating ginataang bilo-bilo with ube essence and pandan essence. So ayan, ito yung nabibili nyo sa mga bangketa, sa karinderya, sa mga school, okay, na classic memory na ating pang-merienda. So ngayon titikman natin, medyo mainit-init pa. I will just taste yung sabaw or yung sauce niya. Lasang-lasa yung essence ng pandan, pati yung gata, lasang-lasa. And then yung flavor ng ube na lumasa dun sa ating galapong o yung sa ating bilo-bilo. So ngayon mga kabusog, itong ating dish ngayong araw nito. Lagi niyong tandaan o na magluto kayo ng mga masustansyang pagkain para sa inyong pamilya. At huwag niyong kakalimutan na bulag man ako sa inyong paningin, ako'y magluluto pa din. Huwag kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking video. Bye-bye!